Paano mag-online enrollment sa SSS? So, yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero before that, so, klaruhin po muna natin na itong video na to ay para po dun sa mga member na po ng SSS. Kaiba po yung magre-register ka pa lang dahil wala pa pang SSS at dito sa ituturo ko. So, meron tayong video na ginawa na. So, paki-check po ng ating YouTube channel at baka mailagay ko rin sa description link ng video na to. Para po dun sa mga magre-register pa lang sa SSS. Yung wala pa talagang SSS account. Meron tayong video niyan, how to online register pa hanggang sa magkaroon ka ng USS number. Para hindi ka na pumila doon sa SSS. So again, this video is para po dun sa mga member na ng SSS at kailangan mag-online registration or mag-enroll online sa my.sss.gov. Pero bago ko po ituro sa inyo kung paano, pag-usapan muna natin kung bakit kailangan bang mag-register online. So, guys, napaka-importante na meron kayong access ng inyong SSS account online para anytime pwede ninyong ma-check ang inyong contribution. So, makikita nyo, after nyo kasi mag-register, makikita nyo yung makakapag-login na kayo dun sa inyong SSS account. Makikita nyo lahat doon. Lahat ng contribution ninyo, lahat ng status ninyo. At higit sa lahat po, pwede kayong mag-submit online ng mga, like for example, maternity notification, yung sickness notification, mga ganon. So po, pwede ninyong gawin online kapag meron na kayong account sa SSS. Po, pwede din kayong mag-process ng salary loan kung gusto nyong mag-loan sa inyong salary para po doon sa mga, lalo na doon sa mga employed member. So po, pwede po kayong mag-process ng salary loan. Ano need nang mag-absent sa inyong trabaho para lang pumila doon sa SSS branch. So, huwag na natin patagalin para mas maintindihan nyo po. Please follow our step-by-step procedure kung paano po mag-register online at kung ano-ano yung mga kailangan na requirements and datas para po sa pag-fill up. So, ito yung pinaka-first po ninyong gawin. Pumunta kayo ng Google or kahit na anong browser, tapos i-type nyo my.sss sign up or kahit na ano, registration. As long as pumunta po kayo hanapin niyo po itong my.sss. Ayan, pwede dito, my.sss registration. I-click niyo po yan. Tapos ito na po yung makikita ninyo. So dito, mapapansin niyo merong blue na word na registration. So yan po yung pindutin niyo para mapunta po kayo sa sign up. So, ayan. So, ito yung makikita ninyo. Merong member login. So, dyan na po kayo magla-login later kapag meron na po kayong account. So, scroll nyo po pataas. Tapos, hanapin nyo itong word na register. So, yan po yung. So, po pwede din na ito, yung download SSS mobile app. Tapos, meron din doon na sign up. So, click natin itong register. Tapos ito yung makikita mo. So, take note guys. Dapat meron kayong sobrang dami pong way kung paano makapag-successful registration. Pero, yung kadalasan ginagamit ay yung UMID card. So, kung walang UMID card, po pwede na, merong option na yung name ng yung mother's maiden name or yung pangalan ng yung ina pagkadalaga as long as yun yung record mo doon sa SSS. So po pwede, aside from UMID card or yung name ng mama mo, nung maiden name ng mama mo, so po pwede din na yung savings account number na na-register mo doon sa SSS. So po pwede din na mobile number na registered in SSS. So as long as registered lahat sa SSS. So, ito UMID card, mother's maiden name, reported in the E6 UMID card application. So, kahit isa lang po dyan, makakapag-register ka na. And as long as active, syempre dapat active yung status mo sa SSS. So, po pwede rin na employer ID number, household employer ID number kung kasambahay ka po. Po pwede rin na paid payment reference number,
pwede rin na yung date of loan. Kung meron kang loan na meron pang existing balance, pwede yun. At pwede rin dito ang transaction number. Kung ikaw ay nag-register online sa SSS, pwede mong gamitin yun dito. So, ayan. So, i-certify mo lang yan. Check mo itong maliit na box, tapos proceed na tayo. So, ito po lahat yung dapat fill upan. So, marami siya, pero kailangan ay i-fill up mo ng tama. So, ito yung CRN or yung SS number. So, pwede yung CRN, yung number na makikita mo sa yung UMID card. Kung wala, pwede rin yung SS number mo, yung nasa E1 mo. Tapos, email address, dapat po ay active itong email address mo. At dahil doon po sila magsisend ng link. So, ayan, fill upan mo lang lahat ng ito. So, sobrang dami po. Dapat ay kumpleto. Preferred user ID, ikaw na ang gagawa niyan. Kahit na ano, as long as huwag mong kalimutan. Tapos, the following characters are not allowed. So, hindi po pwede itong mga hashtag, itong percentage, ganyan, mga symbol, bawal. Dapat letters lang. So, ito na, last name, so yung apelyido mo, given name, yung pangalan mo, first name mo, tapos middle name. So, take note, middle name. So, anyway, hindi ka naman makakapag-proceed kung mali yung mga fill up mo. So, kung medyo nalito ka, just balikan mo ang video na to, i-comment mo kung saan ka nalilito para masagot po natin at matulungan ko po kayo. So, ayan. So, i-fill up mo lang po lahat ng yan. Address, mga ganun. Tapos, i-click mo na itong I'm not a robot. Tapos, i-click mo rin itong I accept the terms of service at i-submit mo na. So, I just took screenshots from the SSS website para ma-explain ko sa inyo yung susunod na step. Kasi hindi ako pwede mag-proceed dahil hindi naman po ako nag-fill up. And I already have my SSS account. So, later on this video, itutur ko po kayo sa SSS account ko para alam nyo kung ano yung makikita doon. So, ito na. Nandito na tayo sa screenshot na from the SSS website. So, by the way, dito nga po pala sa pinakaibaba, meron dyang registration preference. So, dyan mo na po gagamitin yung iyong kung ano yung pipiliin mo. So, ito yung mga option, yung binasa ko po kanina. So, kung wala ka ng mga yan, so, i-click mo itong UMID card. Tapos, kung yun ang pinili mo, merong option na ito. Nakikita nyo, meron dito or. So, if you notice, UMID card yung pinili mo. Tapos, kung wala kang UMID card, meron lalabas dito na or. Tapos, mother's maiden name reported in the A6 UMID card. So, yung apelido, yung pangalan ng mama mo sa pagkadalaga, yun pwede po yung gamitin mo. At pagkatapos nun, submit mo na. Click mo, I'm not a robot. I accept the terms of service. Tapos, submit mo na. So, ito na yung lalabas, guys. After mong isubmit, mayroong confirmation page na magpa-pop up. So, bibigyan ka nila ng chance to check all your details bago mo i-click itong confirm. So, kung check na lahat, kung tama na lahat, so, i-confirm mo na. Tapos, ito na po yung lalabas. You have successfully submitted your SSS web account registration application. Kindly check your email for the system notification. So, i-click mo lang yung OK. Tapos, ito na po yung makikita mo sa iyong email. So, dito sa email na isi-send nila, meron ditong maliit na nakasulat na in blue color na clicking here. So, ito nga pala yung email. Kapag pinindot mo itong clicking here sa iyong email, so, pwede mo nang iset up ang iyong password. Ayan na guys. So, after mo maset yung password mo, so to activate, dapat mong i-enter yung last 6 digits ng iyong
UMID card or ng iyong SS number. So, take note, only the 6 digit. So, dito mo siya ilalagay. Tapos, submit mo na. At ito yung lalabas after mong isubmit. Makakasulat ka na ng iyong preferred password o kung ano yung gusto mo na password. Tapos, i-confirm mo, isulat mo ulit, and isubmit mo ulit. So, yun na. Last step na po yun. After mo pong ma-set up ang password mo, so po pwede ka na mag-login sa my.sss member account. So, as promised, itutur ko kayo sa account ko para familiar kayo kapag after nyo na pong mag-register. So, ito nga pala yung apps na kailangan nyo i-download na SSS mobile app. So, ganito yung itsura niya. Tapos, kapag binuksan nyo yan, ito na po yung lalabas. So, user ID, password. So, yung user ID na finill up mo doon at yung password mo, so huwag mong kalimutan. So, sign in na tayo. Ito na siya guys. Nandito na po ako sa aking account sa SSS. So, takpan lang natin yung mga personal details po natin. So, pwede kang mag-generate ng PRN. Kung gusto mong magbayad, tapos kapag meron ka ng PRN, pwede mo nang bayaran sa GCash. So, iwas pila na po talaga, lalo na sa mga self-employed at saka yung mga, pati OFW po pwede rin. So, pwede sa GCash, pwede din dito sa mobile app nila. So, pwede na online magbayad ng iyong voluntary contribution. By the way, yung sinabi ko kanina na pwede kang mag-process ng salary loan, pwede kang mag-submit ng maternity notification online. So, kung yun po yung gusto nyong gawin, huwag nyo pong gamitin yung mobile apps dahil limited lang po yung nasa mobile apps. So, punta lang po kayo ng browser kung gusto nyo pong doon po kayo mag-login sa my.sss, so member login. So, doon po kayo mag-login dahil kompleto po sa browser. So guys, that's all for this video. Sana po ay makapag-register na kayo online sa SSS my.sss.gov.ph para meron na kayong access sa inyong account.